Okay guys, welcome sa ating panibagong troubleshooting session number 5. So itong troubleshooting sessions guys ay ginawa namin para mabigyan ng sagot yung mga katanungan nating mga customers at yung mga ibang nag-prototype. So ito ay mostly mga beginners kasi yung nagtatanong bago sa pag-Arduino, and willing naman tayong tumulong sa mga customers natin. So meron silang mga issue na nasisira daw ang kanilang mga Arduino boards kapag ina-uploadan. So, bigyan natin ng konting tutorial itong paano ba i-wire ng ayos ang ating mga Arduino boards. So, meron tayong sa customer na namumblema na yung mega daw nila ay nagloloko o nasira. Ayan. So, tingnan natin. Ngayon, tinanong natin ng si customer kung ano ba nakakonect sa kanyang Arduino Mega. So, ito. No, ang sagot niya ay keypad, LCD, vibration, smoke sensor, servo motor, and solenoid lock. So, humingi din tayo ng diagram para makita ba natin kung paano ba nasira yung solenoid lock nila. And then, tanong tayo rin na kaunti kung ano ba ang power na ginamit nila. So, sabi nila ay sa USB daw. Okay, yung USB port na Arduino natin, napapower up yun ng galing sa USB port ng ating laptop or PC. Okay, wala pa daw diagram. Sa uno naman daw ay nagana lahat. Ang sinasagot ko kay customer na overload yung kanilang Arduino Mega dahil since meron siyang pag pinagsabay-sabay ito kasi smoke sensor, solenoid lock, and servo, medyo malaki din ang kinakain na ampere ng mga devices na to. Ang servo, malaki ang kinakain nito kapag loaded na siya, meron nang nakasakay sa kanya. Itong smoke sensor naman, meron kasi yung preheating stage. Kung mapapansin nyo, yung inyong mga MQ sensor na gas sensor, nainit yung pinaka-sensor niya. Yun ang tinatawag na preheating stage para ang tawag dun, ma-detect niya kung yun ba yung klaseng ng smoke na nade-detect niya. So, ano ba? Sabi natin may limit ang kada pins ng Arduino Mega. So, same yan lahat ng mga Arduino boards. So, Mega, Uno, yung Nano, Micro, ano yan, pare-pares yan na may limits. Pero theoretically pwede naman siyang i-connect, pero in the real world ay may limits kasi ang ating mga boards. So katulad no Arduino Uno at saka Arduino Mega, nasa 200 milliamperes lang ang kayang i-provide nung onboard na regulator niya on sa IC. And for every pin, sa kada pin niya, meron siyang limit na 20 milliamps. Okay, so tuloy muna natin to. I-check daw muna nila.
So, ano po example na external power supply po? So, nag-suggest kasi ako ng external na power supply para masupplyan tong mga smoke sensor, solenoid lock, saka servo. So, kung mapapansin nyo, kasi kapag beginners po ang ating mga nagpo-prototype, hindi pa nila masyadong alam yung paggamit ng external na power supply. So, nagamit po tayo ng external power supply para ma-provide yung mga kinakailangan na kuryente o current ng ating kada modules. Kasi hindi po kayang i-provide lahat yun ng Arduino board kung ipa-power up lang natin galing USB port. So, yan. Nag-suggest tayo ng 5 volts, 3 amps. Dapat naka-common ground siya, syempre, para makapag-transfer ng signal or data. Kasi kapag na-overload kasi yung ating mga boards, nababasted kasi yung main IC niyan. Ngayon, kapag nabasted kasi yon, talagang sira na yun. Lalo na kung sa Arduino Mega na SMD yung ating chip. So, yan. Tatanong daw niya sa ka-group niya. Tapos, biglang sabi ni customer na solenoid pala naman daw nila ay may sariling supply. Ang sensor ay 5 volts, kaya hindi daw po mag-o-overload. Tapos sabi nga po ng Arduino ay hindi nag-overload. Di po ba dapat mas mataas sa pwedeng i-load sa Mega? Ang Mega po ay ang maximum pin current na kaya niyang ibigay ay 20 amperes din. Mataas lang yung sa onboard regulator niya dahil na maraming pins ang Arduino Mega. Pero kung per pin po ang pag-uusapan, same lang sila ng Arduino Uno board. Okay? Tapos, ano ba? Kasi pag nag-ano kami ng Arduino board sa shop, tinetest namin yun bago ibigay kay customer kung na-uploadan. And then, dito na po ako medyo nagtaka dahil ang solenoid po namin ay nakadirect sa 5 volts na supply. And then, na-apply ako ng 2 pins po kasi ang solenoid pong ginagamit mostly sa mga small prototypes. 2 pins lang po yan, wala pong 3 pins. Kaya, kung direkta po siya sa 5 volts, di lagi po naka-on ang ating solenoid lock. Okay po. So, in line with this, may papakita kong konting diagrams kung paano natin i-connect o i-wire ang ating Arduino board sa ating mga modules. So, okay. Para makita na rin ng ating mga nagawa ngayon ng kanilang capstone projects na Arduino board ang gamit. So, ang gusto lang po namin ay matulungan ang ating mga ang young generations, o yung mga high school, yung mga early engineering na courses, kung paano ba talaga gamitin the proper way ang ating mga Arduino boards. Okay, tingnan natin tong aking ginawang konting diagram. Okay, meron ako ditong ways not to wire your Arduino board. Kung mapapansin nyo dito, ito kasi madalas na nagiging mali ng ating mga beginners kung paano ba nila kinoconnect yung ating Arduino board. So dito, naka-power to na USB port. So wala yung external na power supply. Yung ating gas sensor, solenoid lock,
I2C at saka servo motor. Kung mapapansin nyo dito, yung ating 5 volts lahat, yung red wire, na-connect lahat yan sa 5 volts ng ating Arduino board. So, ibig sabihin, yung Arduino board lahat natin ang nagsusupply ng 5 volts dito sa mga modules na ito. Okay? Ang isa pa, dahil ang gas sensor ay analog, yan. May analog pin siya at saka merong digital pin. So, dito tayo sa analog kasi dito nakikita yung concentration ng gas na dinedetect natin. So, servo motor nakakonect yan sa PWM pins. So, in this case, sa pin 5. And then, yung solenoid lock natin, since ito ay on at off, nasa pin 2. So, ito yung naiisip ko naging connection na madalas nung iba kung bakit nasisira nyo yung kanilang Arduino boards. Dahil na itong solenoid lock, kung mapapansin nyo, ugaliin din natin na tingnan yung specification ng mga modules na ginagamit natin kung kaya ba ng Arduino board natin. So, halimbawa itong solenoid lock. Tingnan natin ha. Yan. Ito ay search ko lang sa Amazon. Gusto ko lang ipakita yung specification ng solenoid lock. Kasi ito yung madalas na ginagamit sa mga small projects eh. Yung push at pull lang na solenoid lock. So kung makikita nyo dito, may 5 volts. 5 volts siya. And 1 ampere. So, dito pa lang, kung nakakonect siya sa pin ng Arduino mo, ay talaga mababastad yung iyong chip ng iyong Arduino. Kasi, kumpara mo sa 20 milliamps at 1 ampere, so, kung 1 ampere, ito ay 1000 milliamps, talagang bitin na bitin yung 20 milliamps na kayang i-provide ng pin nung Arduino board. So guys, dito pa lang makikita nyo, yan. Pag nakita nyo to, kailangan yung gumamit ng isa pang module para ma-meet yung demand ng solenoid lock na ito. Yan. Okay? Kasi kung mapapansin nyo, yung una hindi pa nasisir na upload. Pero pag nag-switch tong inyong solenoid lock, busted ang IC ng inyong Arduino Uno. Kasi 1 ampere ang kanya kinakailangan. So, hindi maibigay ni Arduino board. Binibigay niya pero hindi niya maibigay hanggang sa hindi kayanin ni Arduino board yung current na nadance dun sa pin niya. So, kaya nababasted yung Arduino board natin. Okay. So, isa pa. So, sa gas sensor naman. So, kalimitan na gas sensor natin ay yung mga MQ2. So, sa mga small projects, madalas itong gamitin. So, kung isa-search nyo yung specification ng MQ2, ang kanyang power is 800 milliwatts. And takes 5 volts. So, paano ba natin malalaman yung ampere ng 800 milliwatts? So, ito yung power equals to voltage times current. So, ang gagawin natin ay yung 0.8 yung power divided by yung 5 volts, lalabas na yung ating current. So, ang lumabas dito ay 0.16 amps. Okay? So, kung ang power nito ay ilo-load lamang ng ating Arduino board, so itong 0.16 amps na ito, ibig sabihin ito ay 160 milliampere. So, malapit na to sa limit nung 200 milliamps ng power na kaya talagang i-provide ng ating Arduino Uno. So,
Ito kasing picture na ito galing to dun sa Arduino forum, sa Arduino CC. Okay guys, so kung 160 milliamps plus meron ka pang servo, halimbawa wala na yung solenoid lock, meron ka pang servo na loaded, tapos may LCD ka pa, ay kakasya ba itong 200 milliamps ng Arduino para doon? So gagana siya, pero hindi lang siya tatagal. Gagana yan saglit, mga ilang tries. Pag nababad yan, masisira din ang inyong board. Yun ay sure, kasi may max limit nga ang ating mga boards eh. Okay? So, ang aking suggestion, gumawa din ako dito ng isa pang diagram. So, kung paano natin i-wire the right way. Right way po tayo. Okay. So, hindi po tayo dapat pa-disappoint kung may nasisira po ang ating mga modules and boards. Kasi part naman po talaga yan ng prototyping natin. Dati nga yun, nung nag-aaral pa ako ng Arduino, mga ilang boards kagad na nasira ko, yung mga minimum 5. Dahil itong Arduino Uno medyo nung kalalabas pa lang, tinatry ko na to. Pero hanggang ngayon, talagang okay pa rin naman ang Arduino Uno. Basta, alam mo lang kung paano gamitin at alam mo ang mga limits ng ating Arduino board. So, dito, meron na akong 5 volts 3 amps na power supply. So, meron yung positive at negative. Yung 5 volts ng ating mga module dito nakakonekta na ngayon sa ating external na power supply. At nagdagdag ako ng isang relay module para hindi direkta ang ating solenoid lock sa pin nung Arduino board natin. So, ang relay module kasi siya yung nag-trigger ng on at off and then connected siya sa external na power supply. So, halimbawa ito yan. Ang relay kasi may common at normally open. So, yung normally open, kapag naka-off yung relay, ay nasa normally open ang kanyang contacts. So, kapag na-trigger itong 5 volts relay na ito, yung normally open natin, doon na siya magko-close. Doon ngayon, ma-energize itong solenoid lock natin kapag na-trigger itong relay. So, ito po ang right way para paganahin ang ating mga solenoid lock or anumang medyo malakas kumain ng kuryente. Yan, mga solenoid lock. So, ang ating LCD, yung kanyang 5 volts, nakakonekta rin dito sa 5 volts ng ating external power supply. Yung ground natin, nakakonekta sa Arduino, pero naka-common ground po yan. Yung ground ng ating external power supply, nakakonekta rin sa ground ng ating Arduino board. So, servo nakakonect din sa ground, and etc. And then, kaya po ako dito may red na broken line. Ito, optional kasi ito eh. Pwede kasing wala ito, pero ang inyong power na ginagamit ng Arduino Uno nyo is galing USB port pa. Pero kung ipa-power up nyo siya ng kahit walang power from USB port, pwede i-connecta nyo na rin tong line na ito sa 5 volts ng ating Arduino Uno. Okay guys, kung meron kayong katanungan pa about sa right way nung pag-wire ng ating Arduino Uno, pwede nyo kaming i-reach by the comments.
And gusto natin makatulong sa mga young generations natin na nagpro-prototype, kasi vision naman po talaga natin na magkaroon ng strong background ng mga susunod nating mga inventors saka engineers. Pero pag po naman tayo nagkakamali sa ating mga prototype, ay iwasan na po natin sisi naman na sira yung mga modules agad. Kasi hindi naman po yan nasisira basta-basta kung tama ang pagwawire nyo ng ating mga modules. So, bakit ba nasisira ang module? Sino ba may kasalanan? Hindi naman yung mga board. Tayo mismo ang nagpro-prototype ang may kasalanan. The way we connect the boards, diagram. Kasi kailangan nating isipin yung power rating ng ating mga pyesa. Kasi kung hindi tama ang power rating, ay hindi talaga kakayanin ito. So, halimbawa ito, 5 volts, 3 amps power supply. May nagtatanong din na ganito, pwede bang 5 volts, 10 amps ang gamitin dito? Yan. Hindi ba masisira yung ating mga modules? Pwede po mga ma'am sir, dahil hindi naman po ibig sabihin na ito yung 3 amps or 10 amps ay huhugutin lahat yan ng ating mga modules. Kasi itong ating mga modules, meron lang siyang hinihigit na portion ng current galing sa ating power supply. So kung ano po ang kailangan ng ating module, yan, yun lang po ang kanyang hihigitin. Maliban na lang kung meron ka na short. Kasi kapag may na-shorted ka, 'di ba, resistance mo diyan 0 na. So kapag 0 na resistance mo, ay talagang bubuhos yung current mo dito hanggang sa masunog na mga wires mo, kasi ang mga wires po kasi may rating din po 'yan. Meron niyang hindi kinakaya ng current. So, ito na mga electronics natin, medyo low power naman po ito. Ngayon, kapag may na-shorted po kayo, kuwari ito, naka-shorted nyo yung positive saka negative. So, una, kung hindi po susuko ang wire dyan, ang susuko po diyan ay yung ating power supply. Yung circuit niya sa loob. May circuit din po yan sa loob eh. Okay guys, sana may natutunan kayo dito sa ating troubleshooting number 5. Dahil itong troubleshooting number 5, ito naman ay ginagawa natin pag may nakita tayong namomoblemang customer about sa certain issue, ay siguradong maraming namomoblema din yan na hindi lang sila nagtatanong. So, okay guys, sana may natutunan kayo sa ating tutorial na ito. Sa mga naggagawa ng prototypes nila at capstone project, kaya nyo yan. Hindi nyo kailangan magpagawa sa labas. Kasi, kung magawa nyo yung inyong mga projects na yan, ang gain naman yan ay sa inyo. Dahil natuto kayo eh. Nagkaroon kayo ng background, nagkaroon kayo ng knowledge. Kung sakaling may masira tayong mga pyesa, part yan ng prototyping. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. Wala namang perfect dyan eh. So, okay guys. Salamat sa panonood nyo. Sa ulitin. Thank you.